Para kay Putin, inaasahan na ang tagsibol ng 2026 ang simula ng malaking opensiba para may pahayag yung matagumpay ang tinatawag na espesyal na operasyong militar. Pero hindi ito nangyayari ayon sa plano. Ang kontraopensiba ng Ukraine ay tuloy-tuloy na dinudurog ang mga puwersa ng Russia. Bumagsak ang digmaan ni Putin matapos bulagin ng Ukraine ang hukbong Ruso at magsagawa ng malaking pagbabago na di inaasahan. Ito ay paglaya. Ito ay derussification. Nagresulta ito sa pagbasag ng mga rekord ng Ukraine, kabilang ang pinakamalaking paglaya ng teritoryo mula noong kontraopensiba ng 2023. Sa unang 2 buwan ng 2026, nagawa ng Ukraine na mabawi ang nakakagulat na 100 milyang parisukat ng kanilang teritoryo. Karamihan dito ay nasa rehiyon ng Zaporizhia, pati na rin sa iba pang mga rehiyon sa timog ng bansa mula sa Russia. Ayon yan sa United 24 Media, sila ang nagsabi niyan. Ang derussification ng maraming teritoryo ay hindi lang pinakamalaking lupang nabawi ng Ukraine mula 2023, kundi ito rin ang unang beses mula kontraopensiba na mas marami silang nabawi kaysa sa nawala sa puwersa ni Putin. Ngayon, nagmamarka ito ng mahalagang pagbabago sa digmaan sa Ukraine at sa takbo ng labanan nito, na nagpapakita na sa unang pagkakataon sa halos 3 taon, nakakuha na ng momentum ang Ukraine sa lupa. Ang mabagal na pag-usad ng mga puwersa ng Russia ay napigilan sa karamihan ng mga linya ng harapan at sinamantala ng Ukraine ang kanilang bagong posisyon upang muling mapasok ang mga teritoryong inakala ni Putin na ligtas na. Malaking tulong dito ang SpaceX at desisyon ni Elon Musk na putulin ang access ng Russia sa Starlink na dati nilang nagagamit sa pamamagitan ng illegal na terminal para sa kanilang mga sundalo. Gumawa ang SpaceX ng whitelist para sa mga Starlink terminal ng Ukraine na otomatikong nagpapapatay sa mga ilegal na Russian terminal na ginagamit sa bansa. Nagkaroon ng kaguluhan sa buong linya ng Russia, kaya nagsimulang pumabor ang sitwasyon sa Ukraine. Ang pagpasok ng Ukraine sa Zaporizhia ay dulot ng pagkawala ng komunikasyon matapos patayin ang Starlink. Biglang nawala ng impormasyon ang mga Russian na lihim na pumasok at nagkubli sa Ukraine habang naghihintay ng dagdag na puwersa. Nahiwalay at walang alam, isa-isang natutuklasan at tinatanggal ng search and destroy squad ng Ukraine ang mga infiltrator. Dahilan ng lalong paghina ng kontrol ni Putin sa malaking bahagi ng katimugang Ukraine. Nananatiling mahina ang posisyon ng Russia pagdating sa kanilang command and control, kahit na desperado silang naghahanap ng alternatibo sa mga pinatay na Starlink terminal na hindi na nila magamit. Hindi ito maaaring dumating sa pinakamasamang pagkakataon para kay Putin. Tulad ng mga nakaraang taon, si Putin at ang kanyang mga kasabot sa Kremlin ay naghahanda para sa isang opensiba ngayong tagsibol, na malamang natatagal hanggang tag-init at marahil ay umabot pa hanggang taglagas. Layunin ng opensiba ang paglusob sa pinatibay na depensibong linya sa Donetsk at pagkuha ng mas maraming teritoryo sa timog Ukraine. Habang umuusad ang puwersa ng Ukraine, napipilitang suriin ng Kremlin ang kanilang mga layunin dahil puwersang magdepensa ang mga tropa ng Russia, kabaligtaran ng dapat nilang ginagawa ngayong tagsibol. Iniulat ng United 24 Media na walang iba kundi ang Pangulo ng Ukraine na si Vladimir Zelensky ang nagsabi na ang kontraopensiba na nagdudulot ng malalaking resulta para sa Ukraine ay sadyang idinisenyo upang guluhin ang opensiba ng tagsibol na iyon. Kahit sinusubukan ng Russia magtipon ng puwersa malapit sa Huliopolya, napilitan silang gawin ito matapos ang 2 buwang sulod-sulod na pagkatalo na sumira sa mga plano ng Kremlin. Inasahan na tagsibol ang magdadala ng tagumpay sa Russia. Pero sa halip, patuloy ang opensiba ng Ukraine at nababawi nito ang mas maraming teritoryo mula sa mga Ruso. Ang dating lokal na kontraopensiba matapos mawala sa Russia ang Starlink ay lumawak na ngayon sa isang mas malaking operasyon. Kahit na luminaw na ang panahon ng taglamig sa Ukraine, na dapat sana ay nagbigay daan para sa opensibang gustong ilunsad ng Russia, Ukraine pa rin ang umuusad habang mahusay nitong ipinagtatanggol ang sarili laban sa mga puwersang pinagsama-sama ni Putin. Hindi ito inaasahan ng Russia. Plano ni Putin na bombahin ang mga pasilidad ng enerhiya ng Ukraine niyang taglamig para mapilitang sumuko agad ang bansa. Nabigo ang estratehiyang iyon. Natiis ng Ukraine ang mga air attack at bumawi ng mas malakas kaysa inaasahan ng Russia sa taglamig na inakalang magpapabagsak sa kanila. Habang gumanda ang panahon, nagpatuloy ang derussifikasyon at tila nababaliw na ang mga Russian military blogger. Ito ay ayon sa Institute for the Study of War, ISW, na naglabas ng ulat noong Marso 25 tungkol sa pananakop ni Putin. Binabatikos na ngayon ng mga military blogger
ang estratehiya ng paglusot na patuloy na ginagamit ng Russia sa malaking bahagi ng 2025 kahit nililipol na ng mga search and destroy squad ng Ukraine ang mga infiltrator na yon. Hindi makakagawa ng anumang makabuluhang pagsulong ang Russia gamit ang ganitong mga taktika ayon sa kanilang mga military blogger. Walang magiging malaking tagumpay ang Russia kung hindi ito magsasagawa ng malawakang reforma sa kanilang puwersa at lilihis mula sa estratehiyang paglusot pabalik sa mas malalaking mekanisadong pag-atake laban sa depensa ng Ukraine. Ayon sa isang military blogger, aabutin ng humigit kumulang 100 taon bago masakop ng mga puwersa ng Russia ang natitirang bahagi ng Ukraine. Nakahalintulad ng pagtataya ng ISW, na abutin ng 83 taon bago makuha ng mga puwersa ng Russia ang natitirang bahagi ng bansa. Kung magagawa nilang ipagpatuloy ang bilis ng kanilang pag-usad mula Pebrero 2025 ayon sa ulat ng ISW, isang buong siglo ang tila napakatagal na panahon para maghintay ng tagumpay na inaasahang darating sana sa isang punto ng 2026. Lalong lumala ang sitwasyon para kay Putin habang tinutugunan niya ang diversifikasyon ng Ukraine sa malawak nitong teritoryo. Pinasama pa ng Rusya ang sitwasyon. Nabigo ito. Ayon sa ulat ng ISW, noong Marso 22, nagpadala ang komandong militar ng Rusya na mga puwersa ng Spetsnaz sa katimugang Ukraine na may layuning pigilan ang kontraopensiba ng Ukraine. Ang mga puwersan iyon ay natungo sa direksyon ng Oleksandrivka, kung saan nakamit ng Ukraine ang ilan sa kanilang pinakakahangahangang tagumpay. Ngunit ang mga elite na operatiba ay walang naabot na tagumpay simula nang ipadala sila doon. Patuloy umaasa ang Russia sa mga taktika ng paglusot na mabisang napipigilan ng Ukraine. Ayon sa ISW, hirap pa rin silang magpanatili ng tuloy-tuloy na aerial reconnaissance. Wala pa rin nakikitang pagbawi sa mga tagumpay ng Ukraine nitong mga nakaraang buwan. Ipinadala ni Putin ang pinakamagagaling niyang tauhan. Ngunit hindi rin sapat ang mga ito para pigilan ang malawakang diversifikasyon sa timog Ukraine. Dito talagang nagiging seryoso ang sitwasyon para kay Putin. Kahit bumabagsak ang depensa sa timog, si Putin ay naninindigan pa rin sa plano, kahit mukhang katawa-tawa na ito. Iyan ang ginawa niya sa opensiba ngayong tagsibol. Inutusan pa rin niya ang mga tropang nanghina na sumugod sa depensa ng Ukraine, kahit natatalo na sila sa timog. Donetsk pa rin ang pamunahing target, pero hindi rin nalalayo ang Zaporizhia at ang pagsugod ng Russia ron ay nagdudulot ng mas maraming record na nababasag. Napakataas na ng bilang ng mga nasasawi sa nanghinang puwersa ng Russia at ang mga pagkalugi ay patuloy na tumataas. Kaya't parehong sinasabi ni Zelensky at ng punong komandante ng Sandatang Lakas ng Ukraine, General Oleksandr Syrskyi, na hindi sapat ang pagsisikap ng Russia sa pagre-recruit para mapunan ang kanilang mga pagkalugi. Katatapos lang nating banggitin ang isa pang nabasag na record. Noong Marso 11, iniulat ang Telegraph na wala ng Russia ng 1,700 at 10 sundalo 2 araw bago ito, pinakamataas sa isang araw ngayong 2026. Malaki ang naging ambag ng mga unit ng Ukraine para sa mga sistemang walang tauhan sa tagumpay na napatumba ang Siyam, naraang tauhan ni Putin sa halos 1.5 araw ayon sa ulat. Malaking dagok ito kay Putin at malinaw na senyales sa Ukraine na nagsimula na ang opensiba ngayong tagsibol. Walang malaking teritoryong nakuha o bagong estratehiyang inilabas ng Russia na hindi alam ng Ukraine. Mas marami lang itong pinapadalang sundalo na parang pambala sa kanyon kumpara sa mga nakaraang buwan. Masayang nilalapan ng Ukraine ang mga sundalong Ruso at ibinabalik ang kanilang labi kay Putin. Ito lang ang meron ng Russia. Estratehiyang damihan ng sundalo at isugal sila para sa kaunting tagumpay. Kontra rito, ang estratehiya ng Ukraine ay nakatutok sa mga target at matatalinong galaw laban sa mahihinang puwersa ng Russia. Mas malaki ang napapala ng Ukraine kaysa sa ibinubuhos nito, habang malaking kawalan ng sundalo ang Russia na halos walang kapalit. Hindi lang isang beses naganap ang record-breaking na araw para sa puwersa ni Putin. Ngayon, ramdam na ng puwersa ni Putin ang matinding pagkaubos ng puwersa matapos silang itulak pabalik at wasakin ng Ukraine ang reserba ng Russia nitong huling 2 buwan. Ayon sa isa pang ulat ng ISW, itong inilabas noong Marso 23, nawala ng Russia ng 6,700 sundalo sa loob ng 4 na araw mula Marso 17 hanggang Marso 20. Iyan ay katumbas ng karaniwang bilang ng kaswalti na 1,520 kada araw. At ito ang naging simula ng isang linggo. Simula Marso 17, kung saan nagdulot ang Ukraine ng 8,700 at 10 kaswalti sa Russia. Hindi ito kayang panatilihin ng Russia, pero ito ang realidad ng opensiba sa tagsibol.
Ang kampanya ng Ukraine sa pag-aalis ng impluwensyang Ruso sa mga timog na rehiyon ng kanilang teritoryo ay naging kapansin-pansing epektibo. Sinusubukan pa rin ng Russia na tumugon sa labanan at Starlink shutdown na nabanggit natin. Umaasa si Putin na magbabago ito ng lahat, pero nagkakamali siya. Bago natin talakayin yan, ginagawa namin ang The Military Show para ipaliwanag kung paano gumagalaw ang kapangyarihan sa labanan. Kung gusto mo pa, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel. Paano tumutugon ngayon ng Russia? Tungkol sa Starlink, tinatangkang gawin ng Russia ang sariling satellite system matapos alisin ng SpaceX ito sa kanilang kontrol. Ayon sa ulat ng Center for Eastern Studies, noong Marso 24 ito ay nangyari sa nakaraang araw. Dinala ng sasakyang panlunsad na Soyuz 21 ng Russia ang 16 satellite para sa Rassvet Low Earth Orbit Broadband System na binubuo ng Russia papuntang orbit. Sa susunod na mga taon, daan-daang satellite pa ang ilulunsad ayon sa biro, 1,400 at 40 ang kumpanya sa likod ng sistema. Nasa pag-develop na ang inisyatibong ito mula 2020 at kahit daan-daang satellite o 16 mula Russiang ipadala, hindi pa rin matapatan ang binigay ng Starlink sa puwersa ng Russia. May mahigit 10,000 unit ang konstelasyon ng mga satellite ng SpaceX, kaya may pandaigdigang saklaw ito. Maaring igit ng Russia na kailangan lang ito ng coverage sa teritoryo ng Ukraine. Pero ang nakikita natin dito ay isang mahina at pilit na pagsubok na gayahin ng isang communication system na lubos na mas mataas ang kalidad kumpara sa nagsisimula pa lang na bersyon ng Russia sa lahat ng aspeto. Mas okay na may ilang satellite kaysa wala para sa Russia. Hindi nito mababago ang katotohanang ipinagbabawal ng Kremlin ang paggamit ng Telegram sa mga frontline, na lalo lang nagpapalala sa problema sa komunikasyon na dulot ng pagkawala ng Starlink. Pero andiyan pa rin ang mga satellite. Nagbibigay ng internet sa tropang Ruso na hindi naman magagamit ng maayos kung gusto nilang magtagumpay ang opensiba ng Russia na hintagsibol. Sinusubok din ng Russia ang mga nakamit ng Ukraine. Habang patuloy na sumusulong ang Ukraine, dala ng momentum na nabuo nito mula nung huling bahagi ng Enero, iniulat ng New York Times na natitipon ng tropa ang Russia sa mga lugar na mahalaga para sa opensiba ngayong tagsibol at taginit. Naglalaman ito ng mga pahayag mula sa isang komandante ng Ukraine sa Zaporizhia, Teniente Colonel Vitaly Gerzak, na nagsabi, "Nag-iipon sila sa mga lugar na ito at gusto nila kaming itulak muli." Layunin ni Putin na mabawi ang mga teritoryong kamakailan lang nawala sa Russia dahil sa paglaya ng Ukraine, para muling mapasailalim ng Russia ang mga ito. Nakikita rin natin ang ganitong pangyayari sa direksyon ng Hulyopula na nabanggit natin kanina, kung saan natitipon ng puwersa ang Russia. Mas malakas na ngayong umaatake ang mga puwersang yon kaysa dati ngayong 2026. Kinumpirma ito ni Sirski na nagsabi noong Marso 15 na ang tindi ng opensibang operasyon sa lugar ng Hulyapolya ay mas mataas kumpara sa ibang sektor. Kinumpirma ni Pravda ang mga komento at binanggit na mas matindi ang opensiba sa direksyong yon kaysa sa ibang bahagi ng harapan. Ang Hulyapolya ay nasa Zaporizhia Oblast, kaya malinaw ang layunin ng Russia rito, basa kung saan naganap ang karamihan sa mga kontratake ng Ukraine noong Pebrero at Marso. Ayon sa RBC Ukraine, sa unang 10 araw ng Marso, 1,400 pag-atake ang ililunsad ng mga puwersa ng Russia. Palatandaan din ito na nagsimula ng opensiba ngayong tagsibol dahil 1,800 ang buwan ng average mula Setyembre 2025 hanggang Pebrero 2026. Kung magtutuloy-tuloy ang Russia sa ganitong bilis, mahigit 4,200 pag-atake ang mailulunsad nila sa katapusan ng Marso. Sabi nga natin dati, ang estratehiya lang ni Putin ay isabak ang mas marami pang tao sa gilingan ng karne. Sinubukan ng Russia kontrahin ang diversifikasyon ng Ukraine sa kanilang teritoryo, na nagresulta sa maraming nasawi matapos ilunsad ang bagong opensiba. Kahit pilit ni Putin matupad ang mga plano niya sa 2026, tiyak na mabibigo ito. Malaki na ang problema ni Putin sa kontraopensiba ng Ukraine. Pero mas malalaki pang issue ang hinaharap ng Russia na wala silang solusyon. Una ay ang mga taktikang napipilitang gamitin ni Putin sa labanan. Bagamat maraming Russian military blog ang nananawagan na itigil na ng Russia ang infiltration tactics na ginamit noong 2025, patuloy pa rin ito sa opensiba ngayong tagsibol ng 2026 sa pagpapasok ng maliliit na unit sa likod ng linya ng Ukraine. Kailangan itong gawin ng Russia dahil sa dami ng FPV drone ng Ukraine, hindi na posibleng armored assaults gamit ang mga tangke at armored vehicles sa karamihan ng front lines.
Madaling target ng drone operators ng Ukraine ang mga mababagal na sasakyan at higit 11,800 tangke at 38,800 armored vehicles nang nawala sa Russia ayon sa kagawaran ng pananalapi ng Ukraine. Nauubos na ang gamit ng puwersa ni Putin kaya walang saysay gamitin pang natitira, lalo't mas marami ng drone sa himpapawid. Maaring epektibo ang paglusot sa likod ng linya dahil sa kalituhan, pero para sa malaking tagumpay ng Russia sa 2026, kailangan nilang magpasok ng mga nakabaluting sasakyan sa labanan. May limitasyon din ang kakaunting tropang palihim na pumapasok sa mahihinang depensang taguan sa likod ng linya. Ito mismong taktika na ito ang binaligtad at matagumpay na ginamit ng Ukraine noong kanilang kontraopensiba. Sa kabila nito, tila naniniwala si Putin na ang taktikang hindi gumana sa lawak na kailangan niya ay magiging sagot sa 2026. Hindi yan ang sagot. Sisiguraduhin ng Ukraine yun. At gagawin nila ito sa pamamagitan ng paggamit ng mas marami pang FPV drones na nabanggit natin kanina. Ayon sa Kyiv Independent, noong Disyembre 24 inaasahang makakatanggap ang sandatahang lakas ng Ukraine ng 3 milyong FPV drones bago matapos ang 2025. Iyan ay nagbibigay sa iyo ng ideya kung gaano kalaki ang hukbo ng FPV drones na naipon ng Ukraine para harapin ang mga pagtatangka ng Russia na sumulot. At hindi pa kasama rito ang mga long-range drones na ginagamit ng Ukraine para tamaan ng Russia o ang mga mid-range drones na isinama nila sa kanilang arsenal upang atakihin ang malapit na likurang sona ng Russia sa mga okupadong teritoryo. Ang hukbong ito ng mga FPV drones ay ginamit upang lumikha ng mga nakamamatay na kill zone sa buong linya ng labanan, lalo na sa mga rehiyon na nais-targetin ng Russia sa kanilang kampanya ngayong tagsibol. Ang pagtulak ng Ukraine sa mga puwersa ng Russia nitong mga buwan ay nagdulot ng benepisyo na makagawa ng kill zone sa mga teritoryong akala ng Russia ay mahahawakan nila noong inilunsad ang opensiba ngayong tagsibol. Pinipilit ng paggamit ng Ukraine ng FPV drone si Putin na magdesisyon tungkol sa estratehiya ng pagdusot para sa 2026. Sinusubukan ng malilit na unit ng Russia na makalusot sa kill zone, pero kahit makalusot sila, kaunti lang ang suportang makukuha nila. Ang kill zone ay humaharang sa mga infiltrator ng Russia mula sa front lines. Pinipigilan silang makakuha ng supply, dagdag tropa, at iba pang kailangan para mapanatili ang nakuha nilang mahihinang posisyon. Noong unang bahagi ng 2026, nakita natin ang resulta ng estratehiya ng Russia. Sistematikong winasak ng Ukraine ang mga infiltrator na ito habang nililinis ang timog mula sa mga Ruso. Ipinapakitang ang pag-asa ni Putin sa parehong estratehiya. Ngayong tagsibol ay senyales na wala na siyang bagong ideya laban sa Ukraine. Alam ng Ukraine kung paano kontrahin ang estratehiya nito. Ang mga araw at linggong may rekord na dami ng nasawing Ruso noong 2026 ang patunay nito. Ibig sabihin, bumagsak na ang opensiba ni Putin ngayong tagsibol bago pa man magsimula. Sabi ng ISW, tiyak na hindi makakamit ng opensiba ang tunay na gusto ni Putin sa 2026. Ayon sa ISW, mananatili ang Fortress Belt hanggang matapos ang taon. At ang pinakamabuting asahan ni Putin ay ilang tactical na tagumpay kapalit ng malaking gastos para sa militar ng Russia. Mula nakikita natin ang maagang palatandaan ng posibleng gastos mula sa lumalabas na bilang ng mga nasawi sa simula ng Spring Offensive. Ang mga kasualting iyon ay nagdudulot ng desperasyon kay Putin. Ayon sa RBC Ukraine, maaaring magpadala si Putin ng mga mobilisadong tropa mula Crimea patungong Ukraine ngayong Abril. Problema ito dahil ang pagkawala ng mga mobilisadong puwersa sa Crimea ay nagpapahina sa posisyon ng Russia sa illegal na inangking peninsula. Ipinapakita rin ito ang bisa ng derussification campaign ng Ukraine dahil napilitan ng Russia na ubusin ang mga sundalong nakalaan sana para sa Spring Offensive. Wala na ang mga sundalong iyon na yon at ang teritoryong hawak nila ay naibalik na sa kamay ng Ukraine. Libu-libong sundalong nawala sa Russia sa unang bahagi ng opensiba ngayong tagsibol, pati na rin posibleng mga elite na Spetsnaz sa timog. 2 buwan ng sunod-sunod na natatalo ng Ukraine ang Russia. Ngayon, kitang-kita natin ang epekto dahil masama ang simula ng opensiba ng Russia ngayong tagsibol na parang hindi pa sila umaalis sa panimulang linya. Isa pang malaking dahilan sa lahat ng ito ay ang kakayahan ng Ukraine na umatake ng mas malalim sa mga sinakop na teritoryo at sirain ang mga command center at pasilidad militar ng Russia. Lumilipad na ang mga middle strike drone at tulad ng natuklasan ng elite drone unit ng Russia na Rubicon, delikado at mapanira ang mga ito. Alamin pa sa aming video. Kung nagustuhan mo ang video, mag-subscribe sa The Military Show para sa iba pa naming ulat sa digmaan sa Ukraine.